etong si Digong. Kasi nga, syempre, kahit nasabihin mo na, kasi meron nagamon, si Harry Roque yata yun, hinahamon niya yung ilang mga tao, personalidad, para daw po sampahan ng demanda si FPRRD dito sa Pilipinas kaugnay ng war on drugs at EJK. Ngayon, tingin ko pwede naman kung sasampahan siya ng demanda, pwede naman. Kung yung mga nag-testify sa ICC ay ito ay kanilang makakausap, pwede naman tingin ko at dito magsampa ng demanda. Pero ano ba ang kapalit nito? Ang anak ni Digong nakaupong vice-presidente. Kahit ano pa po sabihin natin, malakas talaga po sa gobyerno si Digong. Bakit? Anak niya vice-presidente, anak yan, papabayaan ba ang kanyang tatay na makulong? Papabayaan ba niya ang kanyang ama na maagrabyado kung sakali na makasuhan dito po sa Pilipinas patungkol sa drug war o sa EJK na itinuturo nga ang promotor nga po ay si Digong? Kapag ba kinasuhan mo rito si Digong, tingin mo ba walang impluensya yan? Tingin mo ba na kahit na tama, kahit na merong mga ebidensya, tingin mo ba yung mga didinig dyan sa kaso niyan ay magiging patas? Paano kung kaibigan ni Digong yan? Paano kung tawagan ni Inday Sara yan? Paano kung impluensyahan ng mga Duterte ang pagdinig? Diba? Kaya hindi rin po ako sang-ayon doon. Siguro kung wala nang Duterte nakaupo sa gobyerno, pwede. Pero hanggat may Duterte po na nakaupo sa gobyerno, kahit na sabihin mong mayor lamang yan, congressman lamang yan, sigurado ko meron pa rin po yung kumbaga influence diyan po sa magiging kasuhan patungkol dito sa EJK kay PBBM, kay Digong. So ngayon ito po yung sinabi ni Las Cañas patungkol kay Digong. Sir, ngayon po nakakapagsalita na Duterte, sa Malacanang, Ayan, kita nyo? Huwag magtiwala talaga kay Duterte at dito sa kanyang anak. Diba? Yan na yun eh. Oh. Yan ang mas nakakakilala kay Digong. Bakit pinapanawagan sa ating Pangulo na huwag magtiwala dito kay BP Sara? Diba? Ako, nagets ko na kagad si Las Cañas. Bakit ka nga ba naman magtitiwala kay Sara Duterte? Ngayon, nakikita na natin kasi bagong upo lang si PBBM dito po sa interview na ito ni Las Cañas. So ngayon, lumipas na po ang 2 taon. Magdadalawang taon na nung natapos ang eleksyon na, 2 taon na pala, nang matapos ang eleksyon 2022. Nakita na natin kung ano ang kung ano ang kayang gawin nitong si BP Sara. Tama nga si Las Cañas. Huwag magtiwala dito kaya Inday Sara
si PBBM. Bakit? Ano, nakikita na natin. Siya ang caretaker ng Pilipinas, pumunta sa rally kung saan pinapababa ang Pangulo. Nagpunta rin siya ng hakbang ng mautog sa Davao, pagkatapos ng bagong Pilipinas launching, nagpunta naman siya doon sa Davao, lumipad kaagad siya para naman diyan sa hakbang ng mautog sa Davao. Hindi nga siya, hindi nga siya nagbigay ng mga kung ano-ano mang mga komento na pangit patungkol sa ating Pangulo, pero yung mga nandyan po sa hakbang ng mautog rally, yung pong mga pumunta dyan, yung mga nagsalita sa stage, lalo na yung kanyang ama at kanyang kapatid, napakasasama po ng sinabi sa ating Pangulo. So, paano mo maaating yun? Meron kayong bagong Pilipinas launching, meron kayong, kumbaga, event na napaka-importante para sa sambayan ng Pilipino. Ako ng likod ko. Inuna mo pa yan. Diba? Oo nga, nagsalita ka dun sa bagong Pilipinas launching, pero madaling-madali ka, pumunta ka kagad doon sa hakbang ng mautog doon sa Davao. So, ano ang pinapakita mo lamang dito? Diba? Blood is thicker than water. Kaya nga po, iyon ang aking panawagan. BP Sara, kung hindi mo kayang patahimikin ang pamilya mo sa panggugulo sa gobyerno, it's better na mag-resign ka kasi napakapangit pong tignan habang ang iyong ama tinatawag na bangag ang presidente mo, parang binabastos na din ng ama mo ang opisina mo. Parang binabastos na din ng kapatid mo ang iyong presidente dahil nga pinapanawagan nilang bumaba, pinagre-resign nila, pinapaalis nila sa pwesto kahit na ikaw mismo alam mo na nagtatrabaho ang presidente. Kahit na ikaw mismo, alam mo sa sarili mo, ginagawa ng presidente ang kanyang trabaho. So, hindi mo kaya. Hindi mo kaya na pangatawanan ang pagiging vice-presidente mo. Hindi mo rin kayang maging DepEd secretary. Ano ba alam mo sa pagiging DepEd secretary? Okay. Nandun po kayo kanina. Nayakap ko talaga si Kap ninyo. Actually, ang dami nga pong nag-aano sa akin na pumunta dyan. Pero sa kadahilan ng malayo po ang lugar na yan dito sa amin at mahal po pamasahe, wala rin akong pang-hotel, hindi po ako nakapunta dyan. Pero alam niyo po, kung meron lang po sana akong pera para makapunta dyan, maibubulalas ko po, masasabi ko po, yung lahat ng aking opinion, lahat ng aking damdamin, kung bakit etong Sara Resign Movement na ito, o Resign Sara Movement, ay dapat po talagang gawin at ipanawagan at kailangan na po talagang bumaba sa pwesto ng isang Inday Sara dahil she didn't deserve to be the vice president. Hindi deserve ng mga Pilipino to. Hindi deserve ng mga Pilipino na makita na ang ating binotong ang ating presidente na ibinoto ng 31 million na Pilipino, ang binoto ng taong bayan, pinili ng taong bayan, binabastos lang ng ganun-ganun. Hindi kayang hindi kayang kumbaga patigilin ni VP Sara yung mga tao na nanggugulo sa gobyerno para magkaroon ng katahimikan. So, ano pa ang iyong ano pa ginagawa mo diyan bilang vice presidente? Pamilya mo yung nanggugulo. Kung nung panahon ng ama niya nangyari ito, nung panahon ng ama niya na nagkaroon ng ganyang kaguluhan, nagkaroon ng ganyang mga panawagan, na pababain si Duterte, ay sigurado, yari ka na, drug lord ka na, meron kang koneksyon sa droga.
Ganyan po katindi noong panahon ni Digong. Basta kalabanin mo siya. Sigurado, malalagay pangalan mo sa PIDEA o presidential drug list. Yung drug list ni Digong. Makakasama ka diyan. Kasama ka diyan. Basta ikay drugista. Basta ikaw kalaban ng kanyang kaibigan na si Michael Yang. Ikaw ay talagang makakasama diyan sa listahan ni Duterte. Diba? Kaya po, yes, huwag mo na saripin to. Kaya po talagang itong na ito, anak mo? Kaya po itong panawagan na ito, napakasarap pong magsalita dyan sa stage ng rally na yan. Bakit? Kasi masasabi ko rin kung ano yung aking gustong sabihin. Masasabi ko rin kung bakit gusto ko na mawala na sa gobyernong ito si BP Sara. Andyan nakasabi ito sa may tindahan diyan. Paglabas mo lang, makita mo. Masyadong komplikado. Biruin mo, vice-presidente ka. Ang mga nag-aalburuto para pababain ng presidente mo, kapatid mo, tatay mo, mga kaalyado ng tatay mo. Di ba napaka-komplikado? Pinapababa yung presidente mo. Alam mo na ikaw ang papalit na pangulo. At alam mo din naman na hindi deserving ni PBBM na ganyanin, bastos-bastusin, sabihan ng bangag. Pero wala ka man lang kahit isa na pagsuporta sa Pangulo. Samantalang yung Pangulo, si PBBM, sinusuportahan ka. Ipinagtatanggol ka. Kapag may panawagan na pababayin ka sa pwesto, o kaya ikaw ay i-impeach, nandiyan si PBBM to support you, to defend you. Kaya nakakasama ng loob. Hindi namin makita kung ano ang ginagawa ni PBBM sa'yo, hindi mo ginagawa para sa kanya. Kuya Mache, Right Days for Life, shoutout Hindi mo pinapakita. Hindi mo ginagawa. Yan ang napakatindi na rason kung bakit ayaw ko nang ikay maging Pangulo. O maging pangalawang Pangulo pala. Vice-Presidente. Yan ang pinakamatinding dahilan. Hindi mo kayang i-contain, hindi mo kayang pigilan, patahimikin ang iyong mga kapatid at tatay, kaalyado, para manahimik at talagang magkaroon po tayo ng progreso. Magkaroon tayo ng katahimikan, kapayapaan dito sa ating bansa at magkaroon po tayo ng iba yung pag-unlad. Kapalit niyang mga kaguluhan na yan, pagbaba ng tiwala ng mga taga-labas sa atin. Magtitiwala pa ba sila? Naku, diyan pa ba tayo magne-negosyo sa Pilipinas? Kita mo nga, may rally. Pinapababa yung Pangulo. Ay, yung Pangulo daw, sabi nung dating presidente, adik, bangag. Magtitiwala pa ba sa atin ang mga kapitalista sa ibang bansa? Hindi na. Diba kaya, ikaw, BP Sara, bumaba ka na lang. Tapos sumama kayo sa hakbang ng mautog. Araw-araw kayo maghakbang ng mautog. Walang problema. Araw-araw kayo maghakbang ng mautog. Gawin nyo yan. Walang problema. Walang pipigil na sa inyo. Wala na siguro makikialam. Napakapangit. Gusto ng iyong ama at ng iyong kapatid pababain yung presidente na alam mo sa sarili mo ginagawa niya yung kanyang trabaho. Kaya tama yung sinabi ni Las Cañas. Huwag magtitiwala kay Digong at sa iyo ang ating Pangulo. Tama yun. Bakit? Kasi delikado. Delikado. Baka mamaya maging ka na naman, caretaker ka na naman ng Pilipinas. Ng bansang Pilipinas, magulat na lang kami. Ang mga tao sinasalakay na Malacanang.